Mainit ang umagang iyon sa sitio malupit, isang baryong tila kinalimutan ng panahon at ng sibilisasyon. Ang hangin ay may halong alikabok at amoy ng sinunog na kahoy mula sa ulingang nasa gilid ng paanan ng bundok. Doon, sa tabi ng mga tambak ng uling, nakaupo ang batang si Sergio Almonte, 6 na taong gulang at payat, nakaluhod sa lupa habang hinihila ang lumang tsinelas na punit sa isang gilid. Walang ibang nag-aalaga sa kanya kung hindi ang sariling lakas ng loob na unti-unti na ring nauupos, gaya ng kahoy na sinusunog sa paligid niya. Mahina niyang bulong habang sinusundan ng tingin ang maliit na bakas ng paa ng babae na umalis kaninang madaling araw. Babalik ka pa ba? Ngunit walang sumagot. Tanging huni ng uwak at paglipad ng abo ang naging tugon. Iyon ang araw na hinding-hindi niya malilimutan. Ang araw na iniwan siya ng kanyang ina. At sa murang isipan niyang tila nalulusaw sa lungkot, nagsimulang tumubo ang uri ng pait na sisiklab pagdaan ng mga taon. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Mang Peping, matandang may hukot na likod ngunit malalakas na braso. Dala ang supot ng tinapay na tila para sa sarili niya. Pagkakita niya kay Sergio, napabuntong hininga ito. Anak, nandito ka na naman sa ulingan? Hindi ka ba nagugutom? Tanong niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Hindi sumagot si Sergio. Tila kinainan ng katahimikan ang kanyang bibig. Lumapit si Aling Minda, may bitbit na lumang tabong may lamang sabaw. Peping, wala na naman ba ang nanay ng bata? Umiling ang matanda. Simula kagabi, Minda, hindi na bumalik. Napatingin si Aling Minda sa kaawa-awang bata at sa sandaling iyon, tila may unti-unting pumintig sa kanyang puso. Halika na, iho. Kumain ka muna ng sabaw. Malamig na dito. Mahina at paika-ika, tumayo si Sergio. Hinila niya ang tsinelas na punit at sinunda ng mag-asawa. Sa bawat hakbang ay naroroon ang tanong, bakit ako iniwan? Pagdating nila sa maliit na kubo ni Mang Peping, agad siyang inalok ng upuan. Habang kumakain si Sergio, tinanong ni Aling Minda, Iho, ano bang nangyari kagabi? May sinabi ba ang nanay mo? Umangat ang maliliit na mata ni Sergio. Sabi niya, babalik daw siya, pero hindi na siya dumating. Napaluha si Minda, kawawa ka naman, ang bata-bata mo pa. Mabilis namang nagpatuloy si Mang Peping. Kung gusto mo, dito ka muna sa amin, anak. Hindi naman kami mayaman pero may lugar ka dito. Sa unang pagkakataon o marahil pangalawa o pangatlo, hindi na niya maalala. May umakap kay Sergio. Marahan. Hindi sa pilitan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil naawa at nagmalasakit. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. Pagpasok ni Sergio sa paaralan, makalipas ang ilang linggo, agad siyang napansin ng ibang bata. Marami ang nagbulungan. Yan yung batang iniwan ng nanay niya, di ba? Sa ulingan daw natutulog yun dati. Kadiri. Sa likod ng lahat ng iyon ay ang batang si Ramonico de la Cruz, ang pinakamasungit at matapang na estudyante sa klase. Lumapit ito kay Sergio at tinulak siya ng marahan pero may halong pang-asar. Hoy, uling boy, hindi ba nangitim ang utak mo sa ulingan nyo? Napayuko si Sergio, ngunit bago pa man makasagot, may narinig siyang malalim na boses. Sergio! Sigaw ni Sir Delfin Abaya ang bagong guro. Halika dito, ikaw ang top sa pagsusulit kahapon. Napatingin ang buong klase, maging si Ramonico ay napatigil. Inilagay ni Sir Delfin ang kamay sa balikat ng bata at numiti. Matalino ka anak, huwag mong hayaang diktahan ka ng nakaraan mo. Hindi maintindihan ni Sergio kung bakit may humahawak sa balikat niyang may lambing. Ngunit iyon ang unang araw na naramdaman niyang may halaga siya. Tuwing hapon, nagpa-practice si Sergio sa lumang notebook na binigay ni Sir Delfin. Nakasulat doon ang mga salitang hindi pa niya lubos kabisado. Patas, katarungan, batas. Madalas niyang isipin habang nagbabasa, kung naging mas patas ang mundo, hindi sana ako iniwan. Isang gabi habang nag-aaral, lumapit si Mang Peping. Anak, minsan hindi natin alam ang dahilan ng mga matatanda. Pero sigurado ako, may dahilan ng nanay mo. Huminga ng malalim si Sergio. Pero tay, kung mahal niya ako, bakit niya ako iniwan?
Hindi agad sumagot si Mang Peping. Umupo ito sa gilid habang may hawak na lampara. Hindi sa lahat ng pagkakataon, anak, ang pag-iwan ay kawalan ng pagmamahal. Minsan paraan iyon para iligtas ang mahal mo. Hindi naintindihan ni Sergio ang kahulugan noon. Sa totoo lang, mas lalo lamang itong nagdulot ng tanong. Bakit may kailangang iligtas kung pwede namang magkasama? Sumagot si Mang Peping na isang malungkot ng ngiti. Ngiting tila may kabigatan. Parang may alam siyang mas malalim ngunit hindi niya masabi. Balang araw maiintindihan mo rin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara at pagaspas ng hangin sa manipis na dingding ng kubo, nangako si Sergio sa sarili. Kahit iniwan ako, hindi ako magiging mahina. Hindi ako magiging katulad ng mga taong madaling tumalikod. Hindi niya alam, ngunit ang pangakong iyon ang magtutulak sa kanya upang tumbukin ang landas ng batas. At ang paglalakbay tungo sa pagkilalang haharapin niya pagdating ng 40 taon. Makalipas ang ilang taon mula ng unang haplusin ng pag-asa ang buhay ni Sergio, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanyang mundo. Dalawang bagay ang naging sandigan niya. Ang pangaral ni Sir Delphine at ang aruga ni Mang Peping at Aling Minda. Kahit mahirap ang buhay, pinilit niyang tumayong matatag. Pinanghahawakan ang pangako niyang hindi siya bibigay sa anumang pagsubok. Ngunit, hindi naging madali. Pagpasok niya sa high school, lalo niyang naramdaman ang agwat ng antas ng buhay nila kumpara sa iba. Habang ang mga kaklase niyang sina Alexa, Gino at Simeon ay may bagong bag at kumpleto sa gamit, si Sergio ay may isang lumang notebook na halos mapunit na. Pero hindi iyon humadlang sa kanya. Sa katunayan, mas lalo siyang nagsikap. Class highest score sa exam, Sergio Almonte ulit. Anunsyo ng guru nilang si Mrs. Lacambra, sabay ngiti. May ilang pumalakpak, ngunit may mas malakas na bulungan at pagsimangot sa likod. Wow, swerte lang yan! Mahinang bulong ni Ramonico na hanggang high school ay hindi pa rin siya tinantanan. Baka naman may baker yan. Pinilit ni Sergio na hindi maapektuhan. Pero gaya ng libu-libong beses sa nakaraan, dumapo ang kirot sa dibdib niya. Naiinis siya, ngunit higit doon, napapagod. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Mang Peping na namumutol ng kahoy, habang si Aling Minda naman ay nagluluto sa maliit na kalan. Ano anak, bati ni Mang Peping habang pinupunas ang pawis. Kumusta ang araw? Okay lang po, sagot ni Sergio, bagamat halatang may bigat ang boses. Napansin iyon ni Minda at lumapit. May nangyari ba? Tumango si Sergio. Tay, Nay, bakit ba galit si Ramonico sa akin? Hindi ko naman siya ginagalaw. Nagkatinginan sina Peping at Minda, halatang may isasagot sana, ngunit pinili munang maging mahinahon si Peping. Anak, minsan kapag hindi kanila kayang pantayan sa talino, dudungisan kanila. Mas madali kasing manira kaysa magsikap. Hindi agad sumagot si Sergio. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may nagsisimulang mabuo. Isang pangarap na makawala sa mundo, kung saan ang hirap ay parang nakatanikala sa paa niya. Dahil sa kahirapan, hindi sapat ang baon niyang ibinibigay ni Mang Peping. Kaya sa edad na 14, nagtrabaho siya tuwing Sabado at Linggo bilang kargador at tagalinis sa Barangay Hall. Hoy bata, mas mabilis pa ang pagong sayo, bungad ni Kagawad Turing, isang matabang lalaking mas mahilig mag-utos kaysa kumilos. Opo, Kagawad, bibilisan ko po, sagot ni Sergio habang nagwawanis. Pero kahit pagod, hindi siya huminto sa pag-aaral. Kadalasan, pagkatapos gumulong ang araw ay nagbabasa siya sa ilaw ng lampara. Isang gabi, nadatnan siya ni Aling Minda. Anak, magpahinga ka naman, wika niya habang hinahaplos ang buhok ni Sergio. Kaya ko pa po, Nay. Gusto ko pong makapasok sa Maynila. Gusto kong maging abogado. Umupo si Minda sa tabi niya. Napakataas ng pangarap mo, Sergio. Pero alam kong kayang-kaya mo. Basta't wag mong hayaang manalo ang galit sa puso mo. Sa unang pagkakataon, napangiti siya. Hindi po ako susuko. Pagdating ng graduation sa high school, nakatanggap si Sergio ng medalya bilang valedictorian. Puno ang gym ng sigawan at palakpakan, maliban sa bahagi kung saan nakaupo si Ramonico at ang barkada nitong sina Gino at Simeon. Habang tinatawag si Sergio sa entablado,
narinig niyang mahina ngunit malinaw ang mga salitang, "Kapal ng mukha, parang siya lang ang mahirap dito." Pero ang tinig ni Ramonico ay naglaho nang marinig ang boses ni Sir Delfin mula sa stage. Ang batang ito ay ebidensya na hindi kailangan ng maranyang buhay para makamit ang tagumpay, kundi tapang ng puso. Habang hawak ni Sergio ang medalya, naramdaman niyang hindi lang iyon para sa kanya, kundi para kina Mang Peping, Aling Minda at para sa batang minsang natutulog sa ulingan. Nang mag-apply si Sergio para sa Manila Law Academy, halos hindi siya makahinga habang hawak-hawak ang resulta. Binuksan niya iyon sa ilalim ng puno sa harapan ng bahay. "Tay, Nay," nanginginig niyang sabi. Lumapit ang mag-asawa. "Tanggap, ako po." Napahiyaw si Minda habang niyakap siya. Si Peping naman ay tumigil sa paghinga sandali bago mapaluha. "Anak, ito nang umpisa. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang pag-usbong ng bagong problema. Pera. Hindi nila kayang tustusan ang pang-Maynila. Kaya sa loob ng 3 buwan habang naghahanda si Sergio, doble kayod ito. Nagtrabaho bilang taga-karga sa palengke at taga-bitbit ng sako ng bigas para makaipon. At sa bawat pagod, paulit-ulit niyang binubulong, "Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong magtagumpay." Sa araw ng pag-alis niya papuntang Maynila, hinawakan ni Aling Minda ang mukha niya. "Anak, kahit anong marating mo, huwag mong kalilimutan kung sino ang unang nagmahal sa'yo." Tumango si Sergio, bitbit ang lumang bag, ang notebook ni Sir Delfin, at ang pangakong hindi niya hahayaang manatili siya sa liblib na baryong iyon magpakailanman. Habang umaandar ang bus pa Maynila, tumingin siya sa lumiliit na baryo at sa malayong ulingan, ang lugar kung saan siya iniwan at kung saan nagsimula ang lahat. At sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang matinding determinasyong hinding-hindi na magpapatalo sa kapalaran. Humahapay-hapay ang lumang bus habang papasok ng Maynila, at sa bawat yugyug nito ay tila nanginginig ang puso ni Sergio Almonte. Kanina lang ay hinihila niya ang lumang bag na regalo ni Mang Peping at Aling Minda. Ngayon, nasa harapan na niya ang matataas na gusali, jeep na naguunahan at mga taong nagmamadaling parang may hinahabol na hindi niya maintindihan. "Ang laki pala talaga ng Maynila," bulong ni Sergio habang nakadunaw sa bintana. Pagbaba ng bus, sinalubong siya ng siksikan at tila bagong mundong puno ng ingay. Nakasabit sa kanyang balikat ang bag ng pangarap, ngunit sa kabilang balikat ay nakalawit ang bigat ng pag-aalinlangan. "Hoy, baguhan!" sigaw ng isang tricycle. Paglingon niya, papalapit sina Joel at Romnick Kaluya, ang magpinsang matagal nang nakatira sa Maynila, at nangakong tutulungan siya. Pawisan sila, halatang galing trabaho sa talyer. "Si Sergio, ang laki mo na ah!" Biro ni Romnick habang kinakamayan siya. "Halika, ihahatid ka namin sa boarding house." Habang naglalakad sila papunta sa jeep, hindi maiwasang mamanga si Sergio. Napakaraming tao, napakaraming ingay, napakaraming oportunidad, ngunit napakarami ring panganib. Ang boarding house ay isang lumang gusaling, halos wasak ang dingding, ngunit puno ng mga estudyante at manggagawang naghihigpit ng sinturon para makaraos. Inilapag ni Joel ang bag ni Sergio sa kama, nasingkitid ng kahoy na bangko. "Pasensya na pinsan," sabi ni Joel. "Ito lang ang kaya naming mahanap na mura." "Walang problema po," sagot ni Sergio habang nililibot ang mata. "Basta may matulugan at may ilaw, ayos na." Nagkatinginan ang magpinsan at sabay natawa. "Ilaw? Naku pre, pag sumablay ang wiring dito, bukas walang kuryente," sabi ni Romnick, sabay tawa. Napangipi si Sergio. Hindi man maganda ang kondisyon, dama niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, unang araw niya sa Manila Law Academy. Suot ang lumang polo na plansado ng paulit-ulit. Dala ang notebook na pinaglumaan ng panahon. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa gate. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang agwat. Makikinis ang mga sapatos ng mga estudyante, mamahalin ang mga bag, at halatang hindi problema sa kanila ang tuition. Sa may photocopy stall sa gilid ng hall, may babaeng nakangiting nag-aabot ng papel sa mga estudyante.
Maputi, medyo maiksi ang buhok, may suot na kwintas na may maliit na pusong palawit. Naka-nameplate siya. Mariz Gomez, Copy Center Assistant. Napatingin siya kay Sergio at mumiti. Baguhan? Tanong ni Mariz. Opo, sagot niya. Medyo kinakabahan. Freshman ka o transferee? First year po. Kakarating ko lang mula probinsya. Nahihiya itong umiti. Kaya pala parang hindi sanay sa ingay ng Maynila. Natatawa niyang sabi. Huwag kang magalala, masasanay ka rin. Gusto mo? Libre na tong first 5 pages mo. Mabilis na napawi ang kaba ni Sergio. Salamat po. Mariz na lang, nakangiting lambing nito. Huwag mo kong ipo. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng baryo, nakaramdam si Sergio ng gaan sa dibdib. Ngunit sa gitna ng saya ng bagong mundo, dumating ang unang dagok. Isang gabi sakay ng jeep pauwi, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod mula sa paglalakad at pag-aasikaso ng papeles. Pagkadilat niya, wala na ang bag na nakapatong sa kandungan niya. Bag na naglalaman ng kalahati ng kanyang ipon. Kuya, bag ko! Sigaw niya habang tumatakbo palabas ng jeep, ngunit malayo na ang magnanakaw. Nang makauwi siya sa boarding house, agaran siyang sinalubong ni na Joel at Rumnik. Pre, anong nangyari? Tanong ni Rumnik habang inilalapit ito sa upuan. Nanakawan ako. Wala na yung pera kong pang matrix at pang allowance. Tahimik na napabuntong hininga si Joel. Ganito talaga sa Maynila, pinsan. Matututo kang pagkatiwalaan ang sarili mo bago ang iba. Kinabukasan, napilitan si Sergio maghanap ng side job. Una siyang naglako ng yema sa harap ng school. Sunod, nag-deliver siya ng printouts ni Mariz. Hindi mo kailangang magtrabaho ng sobra. Paalala ni Mariz habang inaabot ang bayad. Baka mapagod ka agad at hindi ka na makapag-aral. Hindi po, kailangan ko pong mabuhay, sagot niya. Tumigil si Mariz, tila malalim ang iniisip. Kung gusto mo, mag-sideline ka sa photocopy center ko. Part-time lang, mas mataas bayad kaysa sa delivery. Napangiti ng bahagya si Sergio. Salamat Mariz, malaking tulong po to. At sabi ko sa'yo, wag mo na akong ipo. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nasanay si Sergio sa tibok ng Maynila. Minsan, sabay silang kumakain ni Mariz sa tabi ng stall. Ano bang pangarap mo? Tanong niya minsan habang nagkukulay sa papel. Maging abogado, sagot ni Sergio. Gusto kong ipagtanggol yung mga tulad ko. Napatingin si Mariz at numipi. Tama yan, pero sana, wag kang magbago kahit maging abogado ka na. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Sergio, ngunit sa puso niya ay unti-unting may tumutubong, hindi niya maipaliwanag. Halong paghanga, pasasalamat at pag-asa, ngunit kasabay ng pag-usbong nito ay ang paulit-ulit na alaala ng kanyang pagkabata. Sa tuwing nakikita niyang sinusundo ng mga magulang ang ibang estudyante, hindi niya maiwasang maramdaman ang biglang pagpigat ng dibdib. Hindi niya magawang kalimutan kung paano siya iniwan. Noong isang gabi, habang nagbibilang ng barya matapos ang shift, biglang napaupo siya. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mariz. Naalala ko lang yung sinabi ni Tay Peping noon. Mahinang sagot niya. Na minsan, ang pag-iwan ay hindi kawalan ng pagmamahal. Napatingin si Mariz sa kanya. Tingin mo ba? Totoo yon? Umiling si Sergio. Hindi ko pa alam. At habang humahaba ang gabi, lumalalim ang tanong sa puso niya. Tanong na hindi niya alam ay masasagot. Hindi ngayon, hindi bukas, kundi ilang dekadang lilipas. Ang tanong tungkol sa ina niyang iniwan siya at kung bakit. Nagsimula nang maging abala ang buhay ni Sergio sa Manila Law Academy. Habang mas dumadami ang mga kaso at readings na kailangang pag-aralan, mas lalo rin siyang tumitibay. Pero kasabay ng pag-angat niya ay ang pagsulpot ng bagong pagsubok. Isang pagsubok na hindi libro ang kalaban, kundi tao. At ang tarong iyon ay si Attorney Ernesto Valerio, ang pinakakilalang istrikto at kinatatakutang propesor sa buong departamento. Isang umaga, habang papasok si Sergio sa criminal law class, baka sa mukha niya ang pagod sa pag-duty sa photocopy stall ni Mariz hanggang haping gabi. Inabutan siya ni Mariz ng kape bago pumasok. O Sergio,
mukhang hindi ka natulog. Biro ni Maris, kalahating oras lang, sagot niya. May quiz daw si Attorney Valerio ngayon. Ayaw kong bumagsak. Tandaan mo, kahit anong galing mo, dapat alagaan mo sarili mo. Paalala nito, napangiti si Sergio, bitbit ang kape papasok sa classroom. Pero pagpasok niya, agad siyang nabungaran ng malamig na boses. Mr. Almonte, singhal ni Attorney Valerio. Late ka ng 2 minuto. Napahinto si Sergio. Sir, hindi po. Maaga po ako. Hindi kita tinatanong para sumagot. Putol ng guro. Get out! Namilog ang mata ng mga kaklase niya, kabilang sina Alexa at Gino, na agad nagbulungan. Napayoko si Sergio at marahang lumabas. Ngunit bago pa man makarating sa pintuan, narinig niyang muli ang boses ng propesor. Hindi ka nababagay sa law school kung hindi mo kayang sundin ang oras. Masyado kang kampante sa kahirapan mo. Hindi niya alam kung galit ba o hiya ang bumalot sa kanya. Ngunit malinaw ang sinabi ni Maris kanina. Alalahanin ang sarili. At kahit masakit, tinanggap niya iyon. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala ang sitwasyon. Habang nagdi-discuss si atin, Valeriong case law, bigla nitong sinabi, Class, pop quiz. Sabay lumakad dito sa gitna ng klase at huminto kay Sergio. Mr. Almonte, ikaw ang magre-recite. Hinawakan ni Sergio ang notebook at tumayo. Opo sir, tungkol po sa… Stop! Sigaw ng propesor. You're wrong. Hindi pa man siya nakakapagsimula ng tuluyan, pinutol na agad siya. Nakita niyang nagngingiti si Ramonico na mula nang mag-enroll din sa law school ay panay pa rin ang pagsingit-singit ng pang-aasar. Pagkatapos ng klase, lumapit si Alexa kay Sergio. Sobra naman yung ginawa ni Attorney Valerio. Kahit hindi ka niya bet, hindi niya dapat ginagawa sa iyo yun. Napangiti si Sergio ng pilit. Okay lang, sanay na ako. Pero sa totoo lang, hindi siya okay, hindi siya sanay, hindi siya bato. At sa gabi ring yon, habang nagsusunog siya ng kilay, bigla siyang napahinto. Napuno ang mata niya ng luha na hindi niya na malunok. Bakit parang kahit anong gawin ko, kulang? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pinatawag siya ng dean. Mr. Almonte, panimula ng dean habang inaayos ang salamin. May nirereklamo pa raw na propesor? Napailing si Sergio. Wala po akong nirereklamo, sir. Hindi po ako nagsumbong. Pero may naka-witness na estudyante. Sinabi nila na sobra ka ng pinapahirapan ni Attorney Valerio. Hindi na nagsalita si Sergio. Sergio, malumanay na sabi ng dean. Ang batas ay para sa lahat, kahit sa mga inaapi. Huwag kang matakot magsalita. Natagalan bago siya sumagot. Sir, ayokong isipin nilang umaangal ako dahil mahirap lang ako. Tumango ang dean. Kung ganon, handa ka bang lumaban ng patas? Huminga siya ng malalim. Opo sir. Dumaan ang ilang linggo at lalo pang umigting ang tensyon. Isang araw, habang nagbibigay ng exam si Attorney Valerio, lumapit ito sa upuan ni Sergio. Mukhang opya mo ang sagot ng nasa unahan, Mr. Almonte. Wika ng propesor. Sir, hindi po. Mabilis na sagot ni Sergio. Then let's check. Kinuha nito ang papel ng estudyanteng nasa harapan niya at pinamukha kay Sergio ang pagkakapareho. Pero nagtaas ng kamay ang estudyanteng iyon, si John Paul, isa sa pinakatahimik sa klase. Sir, hindi po siya kumopya. Ako po ang kumopya sa kanya. Biglang napahimik ang buong klase. Ila hindi makapaniwala si Attorney Valerio. You, what? Tumayo si John Paul ng may tapang. Lagi po siyang nag-aaral. Lagi pong handa. Hindi niya deserve yang paratang. Sumiklab ang tensyon sa silid. At doon, sa unang pagkakataon, may nakapansin sa pang-aabuso ng propesor. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng investigasyon. Tinawag si Sergio at ang ilang estudyanteng nakasaksi sa pang-aabuso. Hindi sila nagsinungaling. Prangka nilang sinabi ang nakita nila. At sa unang pagkakataon, natalo si Attorney Ernesto Valerio sa sariling mundo. Suspendido ito, isang malaking balita sa buong law school. Nang malaman ni Maris ang nangyari, agad siyang tumakbo papunta sa campus kung saan nakaupo si Sergio sa isang bench. Tahimik at tila hindi pa rin makapaniwala. Sergio, sigaw niya habang hinihingal. Narinig ko. Umupo siya sa tabi niya at marahang tinapik ang balikat nito. See?
Hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangan magpatalo. Napatingin si Sergio kay Maris at doon niya naramdaman ang biglang pag-angat ng bigat sa dibdib niya. Para bang sa loob ng mahabang panahon, may pumigil sa kanya. Ngunit ngayon, humihinga na siya muli. Maris, bulong niya, salamat. Ngunit sa likod ng pagpapagaan ng sitwasyon, may anino pa ring hindi mawala sa puso niya. Ang anino ng kanyang ina at ang mga tanong kung bakit siya iniwan. At habang tumatagal, unti-unti ring bumabalik ang pait ng nakaraan. Ngunit hindi pa niya alam, mas malalaking dagok pa ang darating. Bago siya tuluyang maging hukom na haharap sa katotohanang babaliktarin ang mundo niya balang araw. Matapos masuspinde si Attorney Valerio, unti-unting gumaan ang buhay ni Sergio sa law school. Mas nakakapag-focus na siya sa mga kaso, doctrines at mga review materials. Ngunit kasabay ng pag-angat na iyon, naramdaman niyang may kakaibang lamig sa hangin. Parang may paparating na unos na hindi niya kayang takasan. At hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng photocopy files sa stall ni Maris, biglang nag-ring ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen, si Aling Minda ang tumatawag. Agad siyang kinabahan. Hindi tumatawag sa kanya ang mag-asawa kung hindi sobrang importante. Hello, Nay? Mabilis niyang sagot. Sergio, pigilukang tinig ang tumama sa tenga niya. Anak, si Tatay Peping mo nasa ospital. Parang nawala ang tunog ng paligid. Hindi siya mangahinga. Ano pong nangyari? Nag-collapse siya habang nagpuputol ng kahoy. Inala namin sa provincial hospital. Sergio, bumalik ka, anak. Wala nang inaksayang oras si Sergio. Iniwan niya kay Maris ang mga papel. Sergio, anong nangyayari? Tanong nito. Nasa ospital si Tatay Peping. Kailangan kong umuwi. Agad na nagbago ang mukha ni Maris, puno ng pag-aalala. Sige, bilisan mo. Tatawag ka agad ha? Mag-ingat ka. Tumango si Sergio at tumakbo palabas ng campus. Tahimik na nagdarasal na sana hindi pa huli ang lahat. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng malamig at amoy Clorox na hangin ng ospital. Nandoon sa labas ng ICU si Aling Minda, nakaupo sa plastik na upuan. Namumugto ang mata. Nay, tawag ni Sergio habang lumalapit. Napahangulbol si Minda. Anak, buti nakauwi ka. Buti nakaabot ka. Agad siyang yumakap sa ina-inahan. At sa yakap na iyon, naramdaman niyang parang bumalik siya sa pagiging batang natutulog sa ulingan. Pero mas masakit ngayon dahil alam niyang maaaring mawala ang taong tumayong ama niya. Tay, bulong niya habang pinunasan ang luha. Nandito na po ako. Pumasok sila sa ICU. Nakita niya si Mang Peping na nakahiga, may tubo sa ilong, nanghihina at halos hindi na makapagsalita. Lumapit siya sa kama at iniabot ang kamay nito. Tay, si Sergio po to, mahina niyang sabi. Dahan-dahang iminulat ni Mang Peping ang mata. Kahit halos pumikit na ang kaluluwa nito, napilitan itong ngumiti. Anak, halos walang tunog ang tinig nito. Ang laki mo na. Hindi napigilan ni Sergio ang pag-iyak. Tay, hindi niyo po ako iniwan. Hindi kayo sumuko sa akin. Salamat po. Pumikit si Mang Peping at sa pinakahuling lakas niya ay bumulong. Pangako mo sa akin, anak, maging abogado ka. Tumango si Sergio habang pinipisil ang kamay nito. Tay, oo, pangako po tatay. Pangako, isang mahabang tunog ng makina ang sumunod at tuluyang bumagsak ang mundo ni Sergio. Ilang araw siyang nagluksa. Wala siyang ginawa kundi makipaglamay, tumulong sa pag-aayos ng burol at bantayan si Aling Minda na halos hindi kumain. Ang dating masayahing babae ay halos hindi na nagsasalita. Isang gabi, habang tahimik ang lahat at tanging ilaw ng kandila ang lumalabo sa salas, lumapit si Sergio at hinila ang kumot ng ina-inahan. Nay, ako na po ang mag-aalaga sa inyo. Napaluha si Minda. Sana napagbigyan ko pang makita ni Peping ang araw na maging abogado ka. Hinawakan ni Sergio ang balikat niya. Nay, gagawin ko yon para sa inyo, para kay tatay. Ngunit hindi naging madali ang pagbabalik niya sa Maynila. Hindi pa siya tuluyang nakaka-move on, ngunit kailangang bumalik sa review center dahil paparating na ang bar exam, ang pinakamatinding laban ng isang law student. At sa panahong iyon, naramdaman niyang minsan talaga. Hindi sabay sumusunod ang buhay at pangarap. Minsan, sabay silang bumibigat.
Habang nagre-review, halos hindi kumakain si Sergio. Kulang sa tulog, nakayuko lagi sa mga libro. Halos hindi lumalabas sa kwarto ng boarding house. Napansin ito ni na Joel at Romnick. Pre, sabi ni Joel isang gabi, mauubos ka niyan, hindi ka makina. Oh, hindi ako pwedeng huminto, sabot ni Sergio. Kailangan kong pumasa. Sergio, sabat ni Romnick, hindi ka nag-iisa, nandito kami. Hindi mo kailangan sa alin ang sarili mo. Ngunit hindi siya nakinig. Hindi niya kayang magpahinga. Hindi niya kayang mabigo. Sa unang take ng bar exam, ginawa niya ang lahat. Pero dala ng pagod, trauma at bigat ng loob, bumagsak siya. At para kay Sergio, parang mas malala pa iyon kaysa sa pagkamatay ng ama-amahan niya. Isang gabi, naupo siya sa lapag ng masikip na kwarto at napahawak sa muka. Hindi ko kayanin, hindi ko yata kaya. Sa mga sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan niya at si Maris ang naroon. May dalang pagkain. Nabalitaan ko, sabi nito, malumanay. Sergio, hindi katapusan ng mundo to. Maris, nangako ako kay tatay. Tapos, pinutol siya ni Maris at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Hindi ka bumagsak dahil mahina ka. Bumagsak ka dahil tao ka. At sa lahat ng tao sa mundong to, ikaw yung huling kailangang sumuko. Napatigil si Sergio. At sa lambing ng tinig ni Maris, na parang unan sa pagod niyang kaluluwa, may bumalik na lakas. At sa puntong iyon, nagpasya siya. Hindi ako titigil. Hindi ako uuwing talunan. Ito ang pangako ko kay Tatay Peping. Sa sumunod na buwan, mas planado ang review niya. May schedule, may pahinga, may oras para huminga. At mas naroon si Maris. Lagi siyang nakabantay. Nagtitimpla ng kape, nag-aabot ng pagkain, at nag-aalaga sa kanya sa paraang hindi niya alam na kailangan niya. At sa ikalawang take ng bar exam, nang lumabas ang resulta, hinanap agad niya ang pangalan niya sa listahan. Tumigil ang oras. Sergio, unti-unting sumilay ang ngiti ni Maris habang binabasa ang screen. Nandyan ka. At nang makita niya ang pangalan niya sa listahan ng top-notchers, napahawak siya sa bibig. Napahagulhol at napaluhod. Tay, pangako ko po, tinupad ko, bulong niya habang lumuluha. At doon nagbago ang lahat. Ang batang iniwan sa ulingan ay ngayoy isa ng abogado sa Maynila. At hindi niya alam, ito palang ang simula ng mas matinding paglalakbay. Pagkatapos pumasa sa bar exam, tahimik na nakaupo si Sergio sa loob ng maliit na kwarto ng boarding house. Hindi pa rin niya halos ma-process ang nangyari. Mula sa pagpanaw ni Tatay Peping hanggang sa pagbangon niya muli. At ngayon, isa na siyang ganap na abogado. Sa labas, naririnig niya ang sigawan ni na Joel at Romnick habang naghahanda ng maliit na salo-salo. Pre, bilisan mo dyan! Sigaw ni Romnick. Inihaw na liempo pa naman ang handa namin. Napangiti si Sergio at tumayo. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang dalawang magpinsan na may hawak-hawak pang mga disposable plate. Oh, attorney? Biro ni Joel. May talent fee ba kami sa unang kaso mo? Natawa si Sergio, ngunit naroon pa rin ang bigat ng responsibilidad sa dibdib niya. Kayo talaga. Pero salamat ha. Kung wala kayo, oo naman, sabay tawa ni Romnick. Tumawa rin si Sergio. Ngunit sa likod ng halakhak, ramdam niyang hinihila na siya ng mundong hindi niya pa ganap nakikilala. Ang mundong ng hustisya, krimen at kapangyarihan. Pagkalipas ng 2 linggo, tinawag siya ni Dean upang ipakilala siya sa Public Attorney's Office. Natasuot si Sergio ng manipis ngunit maayos na barong. Halatang kinatabahan ngunit handang-handa. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng Chief Public Attorney na si Attorney Mirasol Yamado. Isang babaeng nasa edad 50, matalas ang mata at kilalang may puso para sa mahihirap. Ikaw si Attorney Almonte? Tanong niya. Opo ma'am. Good. Narinig ko ang kwento mo. Malayo ang mararating mo. Pero tandaan mo, dito hindi pera ang labanan, buhay. Tumango si Sergio, handa po akong maglingkod. At doon, nagsimula ang pagiging abala niya bilang pampublikong tagapagtanggol. Unang kaso pa lang, ramdam na niya ang bigat ng tungkulin. Isang matandang nahuli di umano sa pagnanakaw ng sardinas.
isang construction worker na sinampahan ng kaso ng isang mayamang negosyante dahil daw sa paninira ng property. At isang babaeng inakusahan ng physical assault dahil ipinagtanggol ang sarili mula sa lasing na kapitbahay sa bawat kasong hinawakan niya. Isang bagay ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Kung iniwan ako noon, hindi ko dapat iwan ang mga taong tulad kong pinabayaan ng mundo. Ngunit sa paglipas ng buwan, may isang kasong sumubok sa lakas ng loob niya. Mas mabigat, mas delikado. Ang kaso laban kay Major Rogelio Arance, isang pulis na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng illegal gambling operations sa 3 barangay. Ilang saksi ang nagsampa ng kaso. Isa'y nabugbog, isa'y natakot magsalita, at ang isa'y nawawala na. Isang gabi, habang sinusuri ni Sergio ang mga dokumento sa opisina, lumapit si Ater Llamado. "Sergio, alam mo bang delikado ang kasong yan?" "Alam ko po, pero hindi ko po kayang tumanggi. Marami ng abogado ang umatras dito. Hindi biro ang kalaban mo." Umangat ang tingin ni Sergio. "Ma'am, lumaki po akong walang kalaban-laban. Kung hindi ako lalaban ngayon, bakit pa ako naging abogado?" Huminto si Llamado at tumango. "Kung ganoon, magsuot ka ng mas matibay na tapang." Kinabukasan, dumalo si Sergio sa preliminary hearing. Sa harap, nakaupo si Major Arance. Malaki ang katawan, naka-uniform at halos hindi gumagalaw ang mukha. Ang mga mata nito, malamig, mapanuri at puno ng banta. Paglabas nila ng courtroom, nilapitan siya nito. "Attorney Almonte," malamig na wika ni Arance. "Baguhan ka, no?" Hindi sumagot si Sergio. Lumapit pa ito, halos magdikit ang mukha nila. "Magandang payo, huwag mong ipagpilitan ang kasong yan. Dahil baka hindi mo kayanin ang mawawala sa'yo." Napahigpit ang hawak ni Sergio sa folder. "Bilang abogado, trabaho ko pong protektahan ang mga naaapi. Kung may kasalanan po kayo." Bigla itong tumawa. "Ang tapang mo, bata ka pa. Pero sige, tingnan natin kung hanggang saan." At umalis itong nakangisi. Pagbalik ni Sergio sa opisina, ramdam niyang nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Galit sa mga umaabuso ng kapangyarihan. Galit sa mundong tila mas kampe sa malalakas. At higit sa lahat, galit sa ideya na may inosenteng tao ang pinipiling manahimik dahil walang kakayahan lumaban. Agad siyang tinawagan ni Maris nang malaman ang kaso. "Sergio, delikado yan. Huwag ka masyadong mag-isa. Tumawag ka agad pag may kakaiba." Tumawa ito ng mahina. "Maris, hindi ako masisindak. Ayoko ng ganyang tapang-tapangan mo." Sagot nito, "Baka naman, pwede mong isipin minsan na may nag-aalala sa'yo." Napahinto si Sergio. "Maris, salamat. Pagdating ng hearing, sa wakas ay may ebidensya silang nailatag. Testimonya ng 2 witness, ledger ng sugalan, at mga litrato ng iligal na operasyon. 1 linggo ng patayan sa argumento. 1 linggo ng walang tulog. 1 linggo ng bantang text message. Tumigil ka na. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi lahat ng patay ay nagigising." Ngunit hindi umatras si Sergio. At sa huling araw ng hearing, nang magsalita ang huling testigo, tila gumuho ang depensa ni Major Arance. Pag-uwi ni Sergio, sinalubong siya ni Maris sa labas ng opisina. "Sergio, nanalo ka!" Nakangiti si Sergio, ngunit may bahid ng kabigatan ang mata niya. "Maris, hindi ako nanalo. Nanalo ang mga taong matagal nang natatakot." At nang matapos ang kaso at mahatulang guilty si Major Arance, dahan-dahang sumikat ang pangalan ni Sergio. Tinawag siyang ang abogadong hindi umaatras. Hindi niya alam na sa bawat tagumpay ay may kalaban na tahimik na nagbabantay. At sa dulo ng daang ito, hahantong siya sa posisyong hindi niya inakalang aabot. Bilang isang hukom. Isang hukom na haharap sa pinakamasakit na katotohanan ng kanyang buhay. Mula nang makilala si Sergio bilang ang abogadong hindi umaatras, dumami ang lumalapit sa kanya. Kapitbahay, pulubi, nanay na walang pambayad sa abogado, at kahit ilang estudyanteng nangangarap maging tulad niya. Ngunit kasabay ng pagdami ng lumalapit ay ang pagdami rin ng kaaway. Mga taong may koneksyon, era, at galit sa katulad niyang hindi kayang bilhin.
Lumipas ang 3 taon mula nang makulong si Major Arance. Sa panahong iyon nagpatuloy si Sergio bilang public attorney, ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Judicial and Bar Council. Almonte, wika ng boses sa kabilang linya. Kayo po ay kabilang sa shortlist para sa bagong hukom ng Regional Trial Court Branch 72. Napatigil si Sergio. Ha? Hukom po? Opo, malinis ang record ninyo. Mahusay ang performance at marami sa mga kaso nyo ay kinilala ng mga senior justices. Nang ibaba niyang telepono, halos hindi niya maramdaman ang lupa sa ilalim ng paa niya. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, sinundo niya si Mariz sa photocopy stall. Tila mas kumikinang ang mukha nito ng araw na iyon. O anong ngiti yan? Tanong ni Mariz habang inaayos ang bag. May sasabihin ako, sagot ni Sergio. Okay, ano yan? Pwede po ba tayo sa paborito nating fishballan? Tanong niya, awkward pero sweet ang dating. Hala, may pa-date. Sige na nga, sagot ni Mariz sabay tawa. Doon sa lumang fishballan, sa tabi ng kampo, sa maingay na kalsada ng Espanya, napaupo sila sa lumang mesa. Habang sinusubo ni Mariz ang fishball, dahan-dahang nagsalita si Sergio. Mariz, shortlisted ako bilang hukom. Natigilan ito na patakip sa bibig at namilog ang mga mata. Sergio, hukom? Yung totoo? Tumango siya. Sumingkit ang mata ni Mariz at bigla siyang napayakap. Sergio, ang galing mo. Alam kong kaya mo yan. Simula pa lang sinabi ko na. Mariz, putol niya. Gusto kong malaman mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko to kinaya. Tumigil ang babae. Dahan-dahang bumaba ang tingin. Sergio, kahit saan ka makarating, nandito lang ako. Hindi alam ni Sergio kung bakit. Pero sa gabing iyon lumambot ang mundo. Parang nagdikit ang lahat ng tamang bagay. Pangarap, pag-asa at pagmamahal. Pagkalipas ng ilang buwan, itinalaga nga siya bilang hukom Sergio Almonte ng Regional Trial Court. Natanggap niya ang appointment na may kasamang lumalagitik na 2 bagay sa puso niya. Pangarap at bigat ng responsibilidad. Sa unang araw niya bilang hukom, ramdam niya ang pag-iba ng tingin ng tao. Ang mga pulis ay mas maingat, ang mga abogado ay mas magalang, at ang mga litigant ay may halong paggalang at pagkatakot. Ngunit hindi iyon nagbago sa pagkatao niya. Nanatili siyang pareho, humble, seryoso at hindi nagpapagamit. Ngunit kasabay ng tagumpay, dumami rin ang kalabang mas may kapangyarihan. Ang pamilyang De La Cruz, ang may-ari ng ilang negosyo at konektado kay Ramonico, ay nagsimulang tumutok sa kanya, lalo na nang matikit ang pangalan nila sa isang tax evasion case na hawak niya. Isang gabi, habang naglalakad silang magkasabay ni Mariz, pauwi mula sa simbahan, nagkomento ito. Sergio, napapansin kong may sumusunod sa atin itong mga nakaraang linggo. Napahinto si Sergio. Nararamdaman ko rin, pero huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo matitinag. Sumingit si Mariz. Hindi ako takot para sa akin. Takot ako para sa'yo. Humawak si Sergio sa kamay nito. Hindi nila ako kayang takutin. Ngunit mali siya. Isang gabi ng Sabado, habang papauwi si Mariz mula sa trabaho, nakatanggap si Sergio ng tawag mula sa ospital. Judge Almonte, si Mariz Gomez po ba ay kakilala ninyo? Nasa ER po siya. Parang pinutol ang mundo sa gitna. Hindi na niya alam paano siya nakarating sa ospital. Ang huling naalala niya ay pagtakbo, pagsigaw at pag-iyak ng walang tunog. Pagdating niya, nakahiga si Mariz sa kama. May benda ang ulo at duguan ng damit. Mariz, naginginig niyang tawag. Dahan-dahang iminulat nito ang mga mata. Mahina, halos wala ng boses. Sergio, huwag ka magsalita, nandito ako. Hinawakan ni Mariz ang kamay niya, mahigpit kahit nanghihina. May SUV, tumama, hindi aksidente. Hindi makahinga si Sergio. Mariz, huwag ninyo na isipin yan. Sergio, bulong nito, tumutulo ang luha. Sorry, hindi kita makakasama sa takbo ng pangarap mo. Mariz, huwag mo sabihin yan. Hindi mo ako iiwan.
Ngunit isang mahina at mahabang beep ang tumapo sa lahat. At sa sandaling iyon, parang tinanggalan ng laman ang katawan ni Sergio. Parang bumagsak ang buong mundo sa harapan niya. Sa libing ni Maris, walang salitang lumabas sa bibig ni Sergio. Kahit si Aling Minda na pumunta mula probinsya ay lumapit. Anak, kumain ka muna. Umiling siya. Hindi niya kayang lumunok. Hindi niya kayang ngumiti. Hindi niya kayang umiyak ng malakas. Ang luha niya, tahimik ngunit parang nag-aapoy. Sa tabi niya, naroon sina Joel at Romnick. Parehong tahimik, parehong halatang ramdam ang sakit niya. Nang matapos ang libing, mag-isa siyang umupo sa bench. Hawak-hawak ang maliit na kwintas ni Maris, yung pendant na pusong maliit. Maris, bulong niya. Patawad, hindi kita naprotektahan. At sa gabing iyon, bumalik ang isang bagay na matagal niyang pinipigilan. Poot. Hindi niya alam kung kanino siya galit. Sa sarili? Sa gumawa kay Maris? Sa Diyos? Sa mundo? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito aksidente. At habang tumatama ang malamig na hangin sa mukha niya, tumayong muli si Sergio bilang hukom. Hindi lang tagahatol ng batas, kundi taong handang harapin ang madilim na bahagi ng hustisya. At doon magsisimulang gumalaw ang kapalaran, tungo sa araw na makikita niya sa courtroom ang taong hindi niya kailanmang inakalang haharapin. Ang kanyang sariling ina. Makalipas ang maraming buwan mula nang ilibing si Maris, nanatiling tahimik at mapag-isa si Hukon Sergio Almonte. Naging bato ang mukha niya sa korte. Walang emosyon, walang bakas ng dating ngiti na madalas makita ng mga tao. Sa loob ng kanyang chamber, madalas siyang nakaupo ng matagal. Hawak-hawak ang pendant na naiwan ni Maris, ang maliit na pusong pilak na tila ba humihigop ng lahat ng pait na nararamdaman niya. Ngunit kahit gaano siya nasasaktan, hindi siya pwedeng tumigil. Ang batas ay hindi naghihintay ng sugatang puso, at araw-araw kailangan niyang humarap sa mga kasong kumakabog sa konsensya niya. Isang umaga, kumatok ang kanyang clerk na si Gina Paredes. Isang babaeng nasa mid-30s na masipag at tahimik ngunit laging maaasahan. Judge, malumanay nitong sabi, narito na po ang schedule para sa mga kaso ngayong linggo. May bago pong kaso na inassign sa inyo. Minor case, petty theft. Kinuha ni Sergio ang folder nang hindi tumipingin. Sinong akusado? Tita raw ng isang barangay volunteer. Matanda po, 70s ang edad. Nahuling nagnanakaw ng pagkain sa palengke. Tumigil ang paggalaw ng daliri ni Sergio. Matanda, magnanakaw, babae. Parang may kumalabit sa pinakamalalim na sulok ng puso niya. Ngunit binaliwala niya iyon. Iset mo sa next hearing date, sagot niya. Opo, Judge. Pagkaalis ni Gina, napahawak si Sergio sa sentido. Hindi niya alam kung bakit pero nagkaroon siya ng pakiramdam na may kakaiba sa kasong iyon. Isang pakiramdam na parang paanyaya ng unos sa tahimik na tubig. Dumating ang araw ng hearing. Maagang dumating si Sergio sa courtroom. Tahimik ang paligid. Tanging kaluskos ng mga papel at bulungan ng ilang abogado ang naririnig. Sa harapan, nakapila ang mga kasong nakatakda sa araw na iyon. Nang tawagin ang petty theft case, umupo si Sergio sa kanyang mataas na upuan at binasa ang pangalan ng akusado. Lucia Bartolome. Napalingon siya sa pintuan kung saan ipinapasok ang akusado. Nakayuko ang matandang babae. Payat, maputla, ilang hibla ng puting buhok ang lumalabas sa punit na bandana. May posas ang kamay ngunit mahina ang lakad. Parang isang ihip lang ng hangin ay kaya siyang pabagsakin. Sa unang tingin pa lang, parang huminto ang mundo. Parang nilunod siya ng isang ingay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-iyak ng batang si Sergio sa ulingan. Ang liwanag ng lampara sa gabi. Ang malamig na hangin ng probinsya. Parang binalik siya ng tadhana sa nakaraan. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumigil ang lahat sa courtroom nang makita ng mga tao ang hindi pangkaraniwang pag-angat ng kanyang dibdib at pangangatal ng kamay. Judge, tawag ng prosecutor. Napakurap si Sergio at pinilit ang sarili. I'm fine. Continue. Umupo ang matanda, hindi man lang tumitingin sa hukom. Tila hindi niya alam kung sino ang nasa harapan niya.
Ang batang iniwan niyang umiiyak 40 taon na ang nakalipas. Habang binabasa ng prosecutor ang reklamo, isang tinapay at 2 delata ang kinuha sa tindahan. Umiinit ang pakiramdam sa dibdib ni Sergio. Hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa taong nasa harap niya. Tumingin siya sa matanda. "Akusado, pangalan mo." Mahina ang boses nito, parang hinipa ng hangin. Lucia Bartolome po." Kinapos ng hininga si Sergio. Lucia, ang pangalang pilit niyang kinalimutan. Ang pangalang itinakbo niya palayo. Ang pangalang tinalikuran niya upang hindi na bumalik ang sakit. "May abogado ka ba?" Malamig niyang tanong. Pinit sinasarado ang anumang pamilyar na damdaming sumusulpot. "Wala po, Judge," sagot nito. "Hindi ko kaya." Napatingin si Gina kay Sergio dahil bihira niya itong makitang ganoon ka-tense. Ngunit kahit nanginginig ang loob niya, kailangan niyang manatiling hukom. Basahin sa akusado ang kanyang karapatan, wika niya. Habang binabasa ang Miranda rights, napaluha ng marahan si Lucia. Hindi malakas, hindi humahagulgol. Yung luha ng isang taong pagod, gutom, takot, at tila walang inaasahan sa mundo. Hindi malaman ni Sergio kung bakit tila may kumikirot sa puso niya. Tila may kumakatok na pagkakakilanlan. Ngunit pilit niya itong sinasara. Nang tanumin ng prosecutor kung guilty o not guilty ang plea, hindi nakasagot ang babae. Sergio sighed. "Akusado, may karapatan kang hindi magsalita. Ngunit kailangan mo magbigay ng sagot. Guilty ka ba?" Tiningnan siya ni Lucia. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon, kahit ayaw niyang tanggapin, may kung anong matalim na dumaan sa dibdib niya. Ang hugis ng mata, ang bagsak ng pisngi, ang mahinang panginginig ng labi. Hindi siya nagkamali. Ito ang babaeng iniwan siyang umiiyak sa ulingan. At ngayon, nasa harap niya bilang magnanakaw. Napapitlag si Sergio. "Judge?" tanong ng prosecutor. Napaliyad si Sergio at nilapag ang hawak na papel. Muntik nang nahulog ang ballpen. Bumilis ang tibok ng puso niya at parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang bigat ng paghahayag na hindi niya hiniling. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya, o awa, o pagkasuflam, o gutom para sa kasagutan, o paghihiganti, o baka takot. "Court will suspend the proceedings." Mahina ngunit mariing sabi niya. "Reset the hearing after 7 days. Nagkatinginan ang mga tao. Halatang nagtataka, bihira siyang sumuspinde ng kaso, lalo na kung petty theft lang. Tumayo si Sergio at mabilis na lumabas ng courtroom. Iniwan ang mga abogado na hindi makagalaw. Sa hallway, pinahawak niya ang kamay sa dingding, humihinga ng malalim na parang mababaliw. "Bakit ngayon? Bakit dito? Bakit ganito?" Bulong niya sa sarili. Sa likod niya, dahan-dahang inilalabas ng pulis ang matandang babae. At kahit hindi nakatingin si Sergio sa kanya, isang tanong ang gumuhit sa hangin. Makikilala kaya niya ako? At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Sergio ang isang damdaming takot niyang harapin. Ang muling mabuksan ang sugat na akala niya matagal nang naghilom. Kinabukasan matapos ang hearing, halos hindi makatulog si Hukom Sergio Almonte. Kahit anong pilit niyang idikit ang mata, muling sumisingit ang imahe ng matandang babae. Ang payat, nanginginig na mga kamay, ang mga matang puno ng pagod, at higit sa lahat ang pamilyar na kurba ng mukha na hindi niya kayang kalimutan. Siya nga ba? Siya ba talaga? At kung siya nga, bakit niya ako iniwan? Bakit siya magnanakaw ngayon? Bumangon siya mula sa kama at tinapik ang noo. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Hukom siya at hukom ang dapat maging patas. Pero paano magiging patas kung ang mismong taong lilitisin niya ay ang inang minsang iniwan siyang halos walang pagkatao? Masyadong mabigat ang tanong. Pagdating niya sa korte kinabukasan, hindi siya mapakali. Ang mga papel sa mesa ay parang malabong tinta. Kahit si Gina ay napansin ang pagkagulo ng isip niya. "Judge, hindi kayo okay," sabi nito habang naglalabag ng folder. "Okay lang ako, Gina," mariing sagot niya. "Hindi, Judge. 2 oras na kayong nakatitik sa pader." Napahinto si Sergio
at napahawak sa mesa. Huminga siya ng malalim. "Gina, paki-coordinate sa Public Attorney's Office. Gusto kong makausap si Lucia Bartolome in private." Nanlaki ang mata ni Gina. "Judge, bawal po yan sa karamihan ng kaso. Lalo na't kayo ang presiding judge sa..." "Hindi ito tungkol sa kaso," putol ni Sergio. "Personal na usapan. Outside the court. Hindi ko gagamitin sa anumang deliberasyon." Tiningnan siya ni Gina at sa titig niya ay halatang may naiintindihan itong hindi niya kailangan pang sabihin. "Opo, Judge. Ako na po ang bahala." Kinahapunan, sa loob ng isang maliit na visitation room sa City Jail, nakaupo si Sergio sa harap ng mesa. Nanginginig ang daliri niyang nakapatong sa kahoy. Sa kabilang bahagi ng kwarto, papalapit ang dalawang pulis na may kasamang matandang babae. Pag-upo ni Lucia, hindi siya agad tumingin kay Sergio. Inilagay lamang nito ang mga kamay sa mesa at tiningnan ang mga daliri niyang bagong kulubot. "Magandang hapon po," mahinang sabi ng matanda. Hindi agad nakapagsalita si Sergio. May ilang segundo ng katahimikan bago niya naramdaman ang bigat ng paghinga. "Lucia Bartolome," panimula niya, ngunit nanginginig ang boses. "Ako ang hukom sa kaso mo." Tumangola ng matanda. Hindi niya inasahan ang susunod na lalabas sa bibig niya. "Ilang taon ka nang mag-isa?" Hindi agad sumagot ang babae. Nang magsalita siya, para siyang lumulubog sa isang alaala. 40 taon. Mula nang iwan ko ang anak ko. Para siyang binaril. Parang may sumabog sa dibdib ni Sergio. Napako ang tingin niya sa babae. "Ah, anak?" Halos pabulong ang tanong niya. Tumango si Lucia. "Iniwan ko ang anak kong 6 na taong gulang sa isang maliit na baryo sa tabi ng ulingan." Parang huminto ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Sergio kahit pilit niyang pinipigil. "Bakit?" tanong niya, puno ng kirot. "Bakit mo siya iniwan? Bakit mo mo siya iniwan?" Dahan-dahang tumulo ang luha ni Lucia, parang ulan na matagal nang kinikimkim. "Dahil gusto ko mabuhay siya," mahina niyang sagot. "Hindi dahil ayaw ko sa kanya. Hindi dahil hindi ko siya mahal. Kundi dahil may mga taong gustong kunin siya para gawing pambayad sa utang ng ama niya." Tumigil ang paghinga ni Sergio. "Ano? Ang ama niyang si Rogelio, na adik noon sa sugal. May pagkakautang sa sindikatong La Ocho. Nagbabanta sila. Sinabi nilang kukunin ang bata." Kusang kumuyom ang kamao ni Sergio. Lucia nagpatuloy. "Kaya ko siya iniwan sa mag-asawang nag-uuling. Sina Peping at Minda. Alam ko, ligtas siya doon." Parang sinasaksak ang puso ni Sergio sa bawat salitang lumalabas. "Bakit hindi ka man lang bumalik?" pabulong niyang tanong. "Ilang beses," hikbi ni Lucia. "Ilang beses kong sinubukan. Ngunit hinahanap ako ng sindikato. Tumakas ako. Nagtago sa Maynila. Nagtinda sa bangketa. Naglaba sa bahay-bahay. Hanggang sa tumanda akong mag-isa. At habang tumatagal, hindi ko na alam kung karapat-dapat pa ba akong lumapit sa anak ko." Tumulo ang luha ni Sergio. Napahawak siya sa muka. Ilit itinatago ang emosyon. "Hindi ko naman alam kung buhay pa ba siya." "Buhay siya," bulong niya. Napalingon si Lucia, lumaki ang mga mata. "Buhay? Ang anak ko?" Tumingin si Sergio sa babae, sa unang pagkakataon hindi bilang hukom, kundi bilang batang iniwan ng ina. Mas lumalim ang titig niya. "Lucia Bartolome," bulong niya habang tumutulo ang luha. "Ako ang anak mo." Parang natuyo ang hangin sa kwarto. Nakatitig lang si Lucia kay Sergio. Hindi gumagalaw. Hindi kumikilos. Tila hindi makahinga. Sergio," bulong niya. Sa sandaling iyon tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata na tila hindi dumaloy ng dekada. "Ako yon?" tanong niya na parang nahuhulog. Hindi makagalaw si Sergio. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit. Gusto niyang tumakbo papalayo. Pero at the same time, gusto niyang yakapin ang babaeng ito ng sobrang higpit. Ngunit nanatili siyang nakaupo, nanginginig. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Nanginginig ang boses ni Lucia. Dahan-dahang tumayo si Sergio. Naglakad palapit at huminto sa harap ng mesa. "Dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang taong nag-iwan sa akin," sabot niya. "Hanggang ngayon, hindi ko alam." At doon sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, napahawak si Lucia sa braso niya.
mahina, nanginginig ngunit puno ng pagmamakaawa. Patawarin mo ako, hikbi nito. Kung alam mo lang, araw-araw kitang hinahanap sa isip po. At habang bumabagsak ang luha ni Sergio sa sahig, isang bagay ang tuluyang gumising sa kanya. Hindi pa tapos ang katotohanan, hindi pa tapos ang kwento. May pangalang binanggit ang ina, ang sindikatong La Ocho, at ang leader nitong si Salvador Prieto. At alam ni Sergio, hindi matatapos ang sakit hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan mula sa bibig ng taong iyon. Ang taong hindi lang banta, kundi susi sa buong nakaraan niya. Pagkatapos umalis ni Sergio sa City Jail, hindi na siya nakabalik sa chamber para magtrabaho. Sa halip, dumiretso siya sa lumang parking lot sa likod ng courthouse at doon siya naupo sa loob ng sasakyan, tahimik na nakatitig sa manibela. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Basta ang alam niya, tila hindi na sumunod ang tibok ng puso sa gusto niyang tahakin. Ngayon niya alam ang katotohanan. Ang ina niyang si Lucia ay hindi kriminal na walang puso, gaya ng matagal na niyang pinaniwalaan. Hindi niya siya iniwan dahil ayaw sa kanya, kundi dahil may panganib na siyang hindi niya naintindihan noon. Pero sa loob ng pusong iyon, may tanong na hindi mawala-wala. Kung minahal mo ako, bakit hindi mo ako binalikan kahit minsan? Kahit isang beses? Habang pinipisil niya ang sintido, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Gina ang tumatawag. "Judge," sabi nito, halatang nag-aalala. "May urgent lang po. Ayon sa intel ng pulisya, lumabas sa radar si Salvador Prieto. Posibleng nasa Maynila siya ngayon." Tumigil ang paghinga ni Sergio. Si Salvador Prieto, ang taong ginamit ng kasamaan para takutin at sirain ang buhay ng kanyang pamilya. Ang taong dahilan kung bakit lumaki siyang walang magulang. Ang taong dahilan kung bakit nagtiis ng kahirapan ang mag-asawang umampon sa kanya. At ngayon, siya ang dahilan kung bakit ginugol ng ina ang 40 taon sa pagtakas. Humigpit ang panga ni Sergio. "Gina, mariin niyang wika, tumawag ka ng pulis na mapagkakatiwalaan. Hindi yung may koneksyon sa mga De La Cruz at sa grupo ni Prieto. Kailangan ko ng team na malinis." "Judge, personal ba ito?" "Hindi," sagot niya. "Legal. At matagal na dapat ginawa ng batas." Kinabukasan, nagtipon-tipon ang ilang mapagkakatiwalaang pulis at investigador. Sina Lieutenant Rolly Bernales, PO3 Sheila Custodio at 2 operatives mula sa Special Task Force. Ilang buwan na raw nilang sinusundan ang galaw ni Prieto. Ngunit ngayon lang nila nakitang muling nagparamdam ito. "Judge," sabi ni Lieutenant Bernales habang nakalatag ang mapa sa mesa. Nag-iba ang galaw niya. Parang may tinatakbuhan. Parang gusto na niyang magtago ng tuluyan. Ibig sabihin may nalalapit na. O may natatakot na siya. "Malinaw," sagot ni Sergio. Ayaw niyang malaman ng anak ni Lucia na buhay siya. Nagkatinginan ang mga pulis. "Judge," tanong ni Sheila, "sigurado ba kayong kaya ninyong harapin to? Hindi lang ito simpleng kriminal. Konektado siya sa mga may kapangyarihan, sa mga politiko, negosyante, pati na sa mga pulis." Napatingin si Sergio sa kanila. Mas lalo akong hindi dapat umatras. Gabi ng isagawa ang operasyon. Sa isang lumang warehouse sa May Tondo, nakatanggap ang task force ng tip na doon nagtatago si Prieto. Tahimik na pumasok ang team. May suot na bulletproof vest at night vision goggles. Si Sergio, bilang hukom, ay nasa command van kasama si Lieutenant Bernales para masigurong legal ang bawat galaw. Pero hindi nangangahulugang hindi sumisikip ang dibdib niya sa kaba. "Visual ka na ba?" tanong ni Sergio. "Affirmative, Judge," sagot ng operative sa radyo. "Nakikita ko na si Prieto. May 2 bodyguards. Mukhang naghahanda umalis. Move in," utos ni Lieutenant Bernales. Sa ilang segundo lang, sumigaw ang mga pulis. "Lupasay! PNP! Huwag kikilos!" Nagulo ang warehouse. Nagpanggap pang lalaban ang 2 bodyguard, pero mabilis silang napabagsak ng task force. Nang walang kawala, iniharap nila kay Sergio ang lalafing matagal na niyang kinamuhian nang hindi niya alam. Matanda na si Salvador Prieto. Maputi na ang buhok at wala na ang angas ng dating lider ng sindikato. Nang makaharap si Sergio,
Tila natigilan ito. Ikaw? Tanong ni Salvador. Sino ka ba? Bakit mo ako hinahabol? Lumapit si Sergio. Mabigat ang bawat hakbang. Ako ang rason bakit hindi ka natapos sa kasamaan mo. Malamig niyang sagot. Anak ako ng babaeng sinira mo. Nanlaki ang mata ni Salvador. Lucia? Hindi lang siya. Dagdag ni Sergio. Ako rin, anak niya, at lahat ng batang katulad kong pinagkaitan mo ng tahanan. Hindi na nakapagsalita si Salvador. At doon, inaresto siya. Walang sigaw, walang ingay, walang kapangyarihan. Bumagsak ang taong minsan kinatatakutan ng buong probinsya. Pagbalik sa kulungan, dinalaw ni Sergio ang kanyang ina. Tumayo si Lucia nang makita siya. Halatang hindi makapaniwala sa nababalitaan. Anak, sabi nila, nahuli na raw si Salvador. Tumango si Sergio. Wala na siyang magagawa. Hindi ka na niyang pwedeng takutin. Hindi na niya ako kayang saktan. At doon, unang beses na rumesponde si Lucia bilang ina, lumapit siya kay Sergio. Inilapit ang panginginig niyang mga kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Anak, hindi ko inakalang lalaban ka ng ganito. Hindi ko inakalang magiging ganito pa katatag. Hindi agad nakasagot si Sergio. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Pagkatapos ng 40 taong pag-iyak ng mag-isa, na yon ay may kamay ng pumupunas nito. Nay, bulong niya. Galit pa rin ako. Masakit pa rin. Tumango si Lucia. Oo, anak. At karapatan mong maramdaman yan. Pero nandito lang ako kung gusto mo akong kausapin. Kahit kailan. At doon sa unang pagkakataon, hindi umatras si Sergio. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Nay, hindi pa ako marunong magpatawad pero handa akong subukan. Napahagulhol si Lucia, ngunit hindi galit ang luha. Pagpapalaya, ilang buwan ang lumipas. Nalinis ang kaso ni Lucia. Natulungan siya ni Sergio, hindi bilang hukom, kundi bilang anak. Sa tulong ni Attorney Llamado at ilang social workers, napatunayan nilang hindi niya intensyong magnakaw. Gutom lamang siya at matagal nang walang tahanan. Nang sa wakas ay makalabas siya sa kulungan, sinundo siya ni Sergio mismo. Nay, wika niya habang binubuksan ang pinto ng maliit na apartment na binili niya't inayos. Dito ka na muna. Ligtas ka rito. Napahawak si Lucia sa dibdib at napaupo sa sahig. Umiiyak sa hindi maipaliwanag na saya. Anak, hindi ko inakalang mararanasan ko pa. Ngumiti si Sergio. Pagod ngunit magaan. Wala nang hahabol sa'yo, Nay. Wala nang sindikato. Wala nang takot. Tayo na to. At sa tagpong iyon, habang nagsasabay silang kumain ng almusal sa maliit na mesa, tumingin si Sergio sa ina at sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang sugat ay hindi pa ganap na naghihilom. Pero nagsimula na. At para kay Sergio, yan ang pinakamatapang na hakbang na nagawa niya sa buong buhay niya.